What's up mga kumain kong tigang? Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at talaga namang positibong positibo. It's me, Ring Gumarian. Welcome back to my channel. And for today's video po, mga kumain kong tigang, due to insistent public demand, nako, medyo marami rin po kasi ang nag-request sa atin ito, mga kumain kong tigang, na tayo naman daw po'y gumawa at magbahagi ng ilang mga pangontra nga po tungkol nga po sa mga kabit-kabit ng asawa nila. O mga asawa nyo. Ha? Sus Mariosep, kasi parang dumadami ata yung mga kabit-kabit ngayon, ha, mga kumain kong tigang. Bakit ba? Nanganganak ba yung mga kabit-kabit na yan? Pues, kung ganyan din po ang mga sitwasyon nyo po at kayo po'y namumroblema rin sa mga asa-asawa po ninyo na natututo na o baka meron na nga pong yun na nga, mga kabit-kabit na yan o mga shuli babes, eto po ha, mga kumain kong tigang. Tayo ngayon na mag-share ng isang napaka-powerful na ritual na pangontra laban sa kanila. Talaga ba? Opo ha, mga kumain kong tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano man po itong isang napaka-powerful, napaka-epektibong pangontrang ito laban sa mga shuli babes na yan at mga, yun na nga, kirida, Mrs. number 2, kabit, huwag mo ako materi-teri. Ito po ha, mga kumain kong tigang. Panood nyo po ang video kong ito. Siya go, mga kumain kong tigang. Exciting to, panoorin nyo. Jari ja, jari pavan, san sananana, san sananana, jari pavan. So yun na nga po ha, mga kumain kong tigang, isa mapagpalang araw na po sa inyong lahat. At yun na nga po ha, mga kumain kong tigang, kayo po ba ha, mga kumain kong tigang, ay namumroblema ngayon tungkol po sa mga asawa po ninyo na meron na o natututo na pong mga bet? Nako, yan po ang topic natin kasi ngayon ha, mga kumain kong tigang. Kasi tayo ngayon ay mag-share ng isang gabay, isang ritual po ha, mga kumain kong tigang, na pwede nyo pong gawin dyan sa inyo pong mga tahanan para kayo po yung makakonta sa mga sinasabing mga negativities na yan na hatid nga po ng mga shuli babes na yan, yung mga kabit nga ng asawa po ninyo. Nako. Sus Mariosep, pero tatanungin ko po muna kayo ha, mga kumain kong tigang, doon po sa meron na problema nito, doon sa may mga kabit-kabit nga mga asawa, gusto nyo pa po bagang pabalikin pa ang mga asawa po ninyo? Sigurado po ba kayo? Pues, kung ang sagot nyo po ay oo, gawin nyo po ito. Pero kung hindi na, wag na. Wag nyo nang gawin to, ha, mga kumain kong tigang. Siyempre, bakit gawin pa kung ayaw mo nang pabalik ang asawa mo? Pero yun na nga, kung kayo naman po yung nanghihinayang, halimbawa, medyo, nanghihinayang saan? Sa lab? Okay. Kasi diba sabi ko nga sa inyo sa ating mga past videos, ha, mga kumain kong tigang, tungkol po sa topic na ito, kung halimbawa nga po, wala na po ang pagmamahal sa inyo. Halimbawa kayo dalawa, ha, mga kumain kong tigang, yun na nga, nagkatabangan na. Yung parang nag-let go na nga sa isa't isa. Tapos wala na pong pag-ibig sa mga puso nyo, sabi nga ni Jaya. Bakit baga ipagpipilitan nyo pa yung sarili nyo sa kanya? Diba? Bakit ipagpipilitan pa ang mga sarili nyo sa asawa nyo? Meron na nga silang hinanap na iba. Nangabit na nga sila. Ibig sabihin po ha, mga kumain kong tigang, kapag kasi ang mga lalaki ay nangabit na at sumama na sa ibang babae, ayaw na sa inyo nan. Kaya huwag nyo na pong ipagpilitan pa ang sarili po ninyo. Para sa ano? Para sa ano, yung tawag doon? Sa pensyon. Pensyon. Sustento. Pwede naman ha, mga kumain kong tigang, pwede naman po kayo mag-demand. Yan, humingi lang kayo ng, kumbaga, sustento para sa anak nyo. Siyempre, kailangan niya. Tapos yung pensyon, siyempre, sa inyo dapat yung mapunta ha, mga kumain kong tigang, kasi marami kong nakausap na ganyan. Ang habol nila, alam mo kung ano? Pensyon. So, seryoso, kasi medyo kasi yung mga asawa nila ay nangabit nga. Medyo tumagal na yung mga kabit-kabit baga. Medyo parang, kasi sila yung legal. Bawa, ikaw ang legal ba naman? Siyempre, patatalo ka ba doon sa kabit? O ba, siyempre, maghahabol ka. Tapos, siyempre, baka mamaya, bigla na lang ma-stroke yung asawa nyo. Di paano na yung, mga benefits, mga pension, di ba sa GSIS? Talaga ba? Kano yun lang bang habol nyo? Hindi naman po, ha, mga kumain kong tigang, hindi naman po lahat ganyan. Kasi marami rin naman po akong mga nakausap, ha, mga kumain kong tigang, na ang mga asawa po nila ay natutong mga bet. Nagkaroon po ng mga number 2 ngayon. Pero gusto po nila talagang mapabalik kasi
parang sabi nila somewhat in a way mahal pa rin daw nila. Somewhat in a way. Parang mahal pa rin po daw nila yung mga jowa ng mga asawa nila. Nako, talaga ba? Hindi pensyon? Pues, kung ganyan po ang mga sitwasyon nyo po mga kumain kong tigang at gusto nyo pong pabalikin pa nga po ang mga asawa po ninyo at kung ang sagot po ninyo ay oo, eto. Gawin nyo po ito mga kumain kong tigang. Kasi since nga tayo po ay nasa mga orasyon at mga ritual series na habang kumain kong tigang ng ating mga ginagawa dito mga pampaswerte at mga ritual-ritual, eto po, tayo ngayon na magbabahagi na naman ng isang napaka-powerful na ritual na orasyon mga kumain kong tigang. Tayo gagamit naman po ngayon ng isang napaka-powerful po na buhay na salita. Mga Latin na salita po ito, hama kumain kong tigang, na pwede nyo pong gamitin pang manifest dyan. Kung kayo nga po, hama kumain kong tigang, ay nabumroblema tungkol sa mga kabit-kabit na yan. Paano? Ganito po, hama kumain kong tigang. Tayo po ngayon ay gagawa ng isang napaka-powerful na manifesting ritual po na kokontra sa mga kabit ng mga asawa po ninyo. Para sila po ay maghiwalay na at sila po ay bumalik na sa inyo. O, gusto nyo yan? Ama ko, gusto ko yun, hama kumain kong tigang. Kaya lang po, wala naman po akong pababalikan ha, mga kumain kong tiga, kasi ako po'y single and very happy. Sana Kasi mas maganda naman po ha, mga kumain kong tiga, kung single baga. Sus Mario Joseph, pues, so eto na po ha, mga kumain kong tiga, kaya wala nang masyadong chikatalakis. Umpisahan na natin ito. Tayo nga po ha, mga kumain kong tiga, ay gagawa po ng isang napaka-powerful na manifesting ritual po na kokontra sa mga sinasabing mga problema nyo yan sa mga kabit-kabit nga ng asawa po ninyo. Paano? Ganito po ha, mga kumain kong tigang. Dito po ay may makakailanganin po tayong mga sangkap ha, mga kumain kong tigang, na madaling-madali na lamang po nitong makukuha ha, mga kumain kong tigang. At ano ba yung mga sinasabing mga kasangkapan na yan? So ito po ha, mga kumain kong tigang, tayo po yung mga ngailangan po dito sa particular na ritual na ito ng ito po ha, mga kumain kong tigang, isang kandilang itim. Itim? Opo, hama kumain kong tigang. Eto. Yan. Kayo po ba, hama kumain kong tigang, meron dyan mga kandilang itim. Meron nang pong nabibiling mga kandilang itim, hama kumain kong tigang, sa mga simbahan. Meron yan, yung mga nagpapatirig dyan, hama kumain kong tigang, magtanong-tanong lang po kayo dyan. Pero iba ata ang ano nun ang presyo ng itim. Halimbawa, ang mga ordinaryong kandila, 25, ganyan. Parang ang itim ata, 100 ng isa Kasi dito po sa amin sa Los Baños, dito po sa may St. Anthony Parish, dito sa may San Antonio de Padua, may nagbebenta ng kandilang itim. Talaga ba? Pero ito po hamak mahal kong tigang, ito klase po ng kandilang itim. Itim po ito hamak mahal kong tigang at ito po yung scented. Ang bango niya, hamak mahal kong tigang, amoy vanilla. Ito po ay nabili ko po sa SM. Oh, di ba? Meron sa SM. Oh, hindi ko po yung sponsor hamak mahal kong tigang. Ano bang brand nito? Ayan no, may barcode pa nga Ano bang pangalan to? Kasi malabo na yung mata ko. Hindi ko makita. Leche, wag na nga. Basta punta ka sa SM. Maghanap kayo doon. Ito. Meron po hamak mahal kong tigang. Kahit po anong klase pong kandilang itim. Pero mas maganda nga po hamak mahal kong tigang yung mga kandila na ibinibenta po sa simbahan. Yan, marami nito hamak mahal kong tigang sa Quiapo. Okay, dahil ligaw po minsan sa Quiapo hamak mahal kong tigang. Marami po doon nagtitinda po nito hamak mahal kong tigang. Yung mga gantong kandila baga. Yan. Yung pong kulay itim, ha, mga kumari kong tigang, itim ang kailangan natin. Pero marahil po, ha, mga kumari kong tigang, ay magtatanong po kayo, paano kung halimbawa wala pong kandilang itim, wala talaga tayong mahagilap na kandilang itim, meron ba tayong other options? Talaga ba? Talagang nagtatang options? Opo, pwede naman po ha, mga kumari kong tigang, pero sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo pong ang mga ritual na ginagawa po ninyo ay maging talagang epektibong-epektibo, sundin nyo po ha, mga kumari kong tigang, yung hinihingi pong mga kasangkapan o mga sangkap. Yan, bawa, pag sinabing kandilang itim. Huwag na kayo maghihingi pa ng kung anong options. Pero kung halimbawa nga po ha, wala talaga kayong makakuha mga kandilang itim na katulad po nito. Naubusan halimbawa kayo sa SM. Eto po, pwede naman po kayong gumamit po ng mga kandilang kulay pula. Pula? Opo, pula lang pala, papahirapan po ng itim. Sabi ko nga sa inyo, kailangan kasi natin dito ay itim. Kasi kung gusto nyo po kayo po hamak kumari kong tigang, ang inyo po mga ginagawang mga ritual na yan, maging epektibo, sundin nyo po kung ano po yung hinihingi nating mga sangkap. Pero sabi nga po hamak kumari kong tigang, kung wala nga po, magtyaga kayo sa pula. Pero baka mamaya hamak kumari kong tigang, magtatanong po kayo kapag gumamit halimbawa tayo ng kulay pula instead ng kulay itim,
na kandila, magiging epektibo pa rin ba ito, itong ritual na gagawin natin? Yun na nga kasi, mga kumare kong tigang, kulit kasi ito po bagay magiging epektibo pa rin baga? Yan, baka yun ang tatanong nyo, mga kumare kong tigang. Okay pa rin naman po yun, mga kumare kong tigang. Pero sasabi nga po, ang priority natin na gamitin ay kulay itim. Pero kung wala nga kayo makakagilap na kulay itim, kasi bihira lang nga po talaga makakuha ng mga kandilang itim, pwede naman po ang kulay pula, mga kumare kong tigang. At saka, didepende pa rin naman po yan, mga kumare kong tigang, sa manifestation po ninyo, kung paano nyo siya pagaganahin ang ritual na ito. O, ganun po yun, mga kumare kong tigang. Pero since nga po ay gusto natin itong maging epektibo, talaga ito po yung mag-manifest po sa atin, gagamit po tayo ngayon ng kandilang itim, yung talagang hinihingi po dito, do sa ating ritual na ito. So, ito po ang ating magiging mayulasaka po dito, ang ating kandilang itim. O, at tayo po, mga kumare kong tigang, ay mangangailangan din po dito ng kanilang mga litrato. Opo, mga kumare kong tigang, mga printed pictures po nilang dalawa. Kahit hindi po sila magkasama, mga kumare kong tigang, pero mas maganda po kung kayo po yung makakakuha po ng mga pictures nila na magkasama silang dalawa sa isang frame. Pero kung wala naman po kayong makakagilap nga, mga kumare kong tigang, pwede naman po yung magkahiwalay. Sa tayo kukuha? Baka ngayon nga, sabi nga kasi ng iba, hindi daw po nila kilala kung sino daw po yung kabit ng asawa nila. Yun po ang problema, mga kumare kong tigang. Hindi natin sila makukonta kapag kaganyan. Kasi yun po ang pinaka-importante doon. Kailangan po kasi natin ng picture niya nung kabit ng asawa nyo, at yung pinaka-importante sa lahat, kailangan nyo pong malaman kung ano po ang tunay na pangalan niya. Nako, baka kasi nga kayo po yung mag-i-stalk. I-stalkin nyo sa Facebook. Tapos yung palang mga alias doon, ang nakalagay, Lovely Angel, yung mga yung pala yung yung kanyang profile name sa FB, tapos hindi nyo rin pala malalaman kung anong pangalan nung kabit. Nako, kaya nga po, kayo po mag-imbestiga. I-stalk nyo, mga kumare kong tigang, yung asawa nyo. Siyempre, malalaman nyo sa cellphone kung sino yung madalas na tinatawagan niya, kung sino madalas niyang mini-message sa messenger, ganyan. Kung sino yung madalas na tinatawagan. Basta gumawa kayo ng paraan, alam nyo na yan. Nako, malaki na kayo, mga kumare kong tigang. Basta kasi kailangan po natin ng printed picture ng kabit ng asawa nyo, at saka yung picture ng asawa nyo mismo. Tapos kailangan po natin, mga kumare kong tigang, yung tunay na pangalan nila. Silang dalawa po, mga kumare kong tigang. Tapos anong gagawin natin? Ganito po, mga kumare kong tigang. Yun lang po. Kasi maghahanda lang po kayo ng isang kandilang itim, tapos printed pictures po nila. Pagkatapos ganito po, ito po ang gagawin nyo po, mga kumare kong tigang. Ito po ay gagawin po ninyo tuwing araw ng kabilugan ng buwan. Yan, kabilugan ng buwan. Opo, pero pwede rin po itong gawin, mga kumare kong tigang, sa first Friday of the month. Halimbawa ngayon, mga kumare kong tigang, August na, malapit na mag-August. Nako, malapit ng Pasko August na agad. Nako, yan, pwede nyo po itong gawin. Talaga naman. Pwede nyo po itong gawin, mga kumare kong tigang, sa unang Biyernes po ng buwan na dadating, mga kumare kong tigang. Kasi lampas na yung unang Biyernes ng buwan noong July. Opo, mga kumare kong tigang, ganun po. At ito nga po yung pwede nyo rin pong gawin, mga kumare kong tigang, sa kabilugan ng buwan, tuwing full moon, mga kumare kong tigang. Halimbawa, na-miss nyo naman po itong video natin na ito at medyo lumampas na po ang kabilugan ng buwan. Pwede naman po natin gawin ulit to sa susunod pong kabilugan ng buwan, sa September, October, November, December, mga kumare kong tigang, at sa unang Biyernes ng buwan na dadating. Yan po. Bakit di ba pwede sa mga ordinary Friday? Pwede rin naman po. Talaga. Pero sabi ko nga po sa inyo, sundin nyo po yung tamang pamamaraan. Yung eksaktong kasangkapan na kailangan na hinihingi po dito, yun po ang i-provide po ninyo at gawin nyo po ng tamang araw. Ganun po, para talaga maging epektibong-epektibo po siya. So, ganun lang po, mga kumare kong tigang, kayo po maghahanda lamang po ng printed pictures silang dalawa. Kailangan po malaman yung tunay na pangalan niya, mga kumare kong tigang, nung kabit ng asawa po ninyo. Maghahanda po kayo ng isang itim na kandila, at ito po yung gagawin po natin sa unang Biyernes ng buwan o sa kabilugan ng buwan. So, ganito po ang pagganap, mga kumare kong tigang. Kapag ito nga po yung gagawin po natin, kailangan po nasa tayo, sa isang silid lang po tayong ganito na wala pong tao at wala pong nakakita. Kasi para po walang kokontra. Yan, ganito po. Sisindihan po natin ng kandilang itim, mga kumare kong tigang. Tapos tayo po muna ay mag-aalay po dito ng konting panalangin. Magdadasal po kayo dito ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Affirmation po yun, mga kumare kong tigang, nung gagawin nating ritual. Para ito po talaga maging epektibo sa kanya.
Hindi po ito masama ha mga kumain kutigang. Hindi ko ito itimi parang sasabihin nyo pa sa kaliwa ata yan. Hindi po ha mga kumain kutigang kasi ang mga kandilang itim po ha mga kumain kutigang ay napakainam po na gamitin sa mga ritual na ganito kapag kayo po ay may mga kokontrahin at kayo po may mga hinihiling-hiling na yun na nga i-manifest na kontrahin. Talaga ba? Hindi to yung mangungutayo ha, hindi to tangko. Hindi po ito masama ha mga kumain kutigang. Basta sabi ko sa inyo, kapag gagawin nyo po itong ritual na ito, dapat po, meron din po tayong good intention. Diba? Diba, ano ba yung good intention natin dito? Yun na nga, magkahiwalay silang dalawa nung kabit niya para bumalik na yung asawa nyo kasi kailangan nyo siya eh. Kasi may mga anak kayo, diba? Ayaw nyo masira yung pamilya nyo. Para mabuo ulit yung pamilya po ninyo, para maging masaya ulit kayo. Good intention po yun ha, mga kumain kuntigang. Dapat ganun po. Meron kayong good intention para ito po talaga ay mag-manifest at gumana sa inyo. Ganun po ha mga kumain kuntigang. Pagkatapos po natin masindihan ng ating kandilang itim at tayo po mag-alin ng konting panalangin, isang ama namin, isang abagi ng Maria at isang sumasampalataya at tayo po magpipetisyon. Hihiling po tayo ha mga kumain kuntigang ng ating mga intensyon. Kukunin na po natin yung mga pictures nilang dalawa. At doon po sa mga pictures na yon na isusulat natin po ang mga pangalan nila, yung buong pangalan po nila, birthday nila ha mga kumain kuntigang. At dito po ha mga kumain kuntigang ay gagamit po tayo ng isang buhay na salita o Latin na orasyon na siyang magpapamanifest po ha mga kumain kuntigang ng ating ritual na gagawin. Ito po ha mga kumain kuntigang. Sulat po dyan sa screen ha mga kumain kuntigang. Ang Infernum Sicut Nesetudo. Yan po ha mga kumain kuntigang. Ulit-ulitin nyo po yan ng 9 na beses ha mga kumain kuntigang. Ibubulong nyo po yan sa pictures po nila at isusulat nyo rin po yan dyan. Pagkatapos anong gagawin natin dyan? Yan pong ating mga pictures na yan ay susunugin natin dito po sa kandilang itim. Susunugin natin yan ha mga kumain kuntigang. Pagkatapos po natin sila po ay madasalan. Uorasyonan po natin sila niyan. Yung Latin na orasyon na yan. Yan pong Infernum Sicut Nesetudo. Ulit-ulitin po natin yan ng 9 na ulit ha mga kumain kuntigang. At uulitin nyo po ulit yung intention po ninyo. Halimbawa, ano ba yung talagang intention yung gusto nyo mangyari? Yun nga, halimbawa, sabihin nyo, kayong dalawa, maghiwalay na kayo, tapos banggitin nyo yung pangalan ng babae. Ikaw, Ulasa, iwanan mo ng asawa ko, tigilan mo na yung asawa ko. Tapos sa asawa nyo naman, halimbawa, ikaw, Arturo, bumalik ka na sa akin. Bumalik ka na dito sa bahay. Ako na ulit ang iyong mahalin. Ako na ulit ang iyong pagkaguluhan. Ako na ulit yung kalantariin. Iwanan mo na yung kabit mo. Ganon na mga kumain. Halimbawa, kung ano yung gusto nyo talagang mangyari, halimbawa, maghiwalay na silang dalawa, yun po ang ibubulong nyo po dito. Pagkatapos, yung pictures po nila ng dalawa ay susunugin nyo po ha mga kumain kuntigang ng sabay. Pagkatapos po ha mga kumain kuntigang, yung abo po ay ipaplas nyo po sa inidoro. Doon sa, ano nyo, sa taian nyo. Sus Mariosep. Opo ha mga kumain kuntigang. Yan. Pagkatapos yung pong abo ay itatapon po natin sa ating mga toilet bowl sa kubeta po ha mga kumain kuntigang para mag-flush away na silang dalawa. At nakikita nyo. Mag-flush away, di na wala na. Opo ha mga kumain kuntigang, mawawala na, maghihiwalay na yan. Pagkatapos makita nyo yan, ako, halimbawa medyo hindi na nga nauwi. Naku, tatawagan kayo ng asawa nyo, tapos kukumustahin kayo niyan. Talaga. Tapos baka biglang magulat na lang kayo. Biglang umuwi nga, hamak mahal kuntigang. After 20 years, umuwi. Pero ba ganun? So, seryoso. Subukan nyo po, hamak mahal kuntigang. Subukan nyo po yan. Kasi wala nang pong mawawala, hamak mahal kuntigang, kung yan po yung ating susubukan. Kasi malay nyo, yan po ang magpamanifest po ng mga hinihiling-hiling po ninyo na baka yan din po ang maging kasagutan sa mga pinuproblema nyo yan sa mga kabit-kabit nga ng asawa nyo. Subukan nyo yan, hamak mahal kuntigang. Hindi nyo susubukan, subukan nyo para malaman nyo po, hamak mahal kuntigang, kung ano pong maaaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. At baka sila po maghiwalay na. Talaga ba? Gusto nyo yan? Ako gusto ko yan, hamak mahal kuntigang. So yun po, hamak mahal kuntigang. At kung kayo may makatanungan patungkol po sa pinicture natin na ritual na ito, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question dyan sa ating comment box at kapag kayo pinabasa natin, yan po yung sasagutin ko rin dito. Di ba ga? And so with that mga kumain kuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Dahil mga kumain kuntigang, gawin nyo yan ha mga kumain kuntigang para bumalik na sila sa inyo at maghiwalay na yung mga kabit-kabit na yan. Darna!